Isang lalaking football player sa Thailand ang tinamaan ng malakas na kidlat habang naglalaro. Nang nangyari po ito noong August 5, 2026. At sino po ang mag-aakala na ang isang kidlat na tumama sa isang Thai football player ang siyang magtatapos ng kanyang pangarap? Isang pamamaalam na pala at ending na pala ng buhay niya na maraming mata ang nakakakita. Now dito po natin makikita na ang kamatayan ay may iba't ibang sitwasyon o pangyayaring nagagawang dahilan. Pag dumating na nga ang kamatayan sa buhay ng tao, isang masakit po na karanasan para sa mga naiwan at maging sa isang taong namatay, tulad ng karanasan ng taong nakidlatan. Isipin mo na lang ang napakalakas na bultahe ng kidlat. Sa mga karanasan ng mga namatay, parang napakasakit na pangyayari at karanasan habang umaalis ang espiritu sa katawan. Pero sila lang ang nakakaalam niyan. Anong malay mo na may mga sitwasyon sa kamatayan na sa pag-aakala nating pinakamasakit pero baka binigyan din sila ng Panginoon ng isang pakiramdam na hindi makaramdam ng sakit na parang may anesthesia lang ang katulad. Diyos lang po ang nakakaalam. Subalit mga kapatid, alam naman nating ang kidlat ay galing sa Diyos. At alam din nating ang may karapatan lang magbawi ng ating buhay ay ang Diyos. Maaring sa isang nakidlatan ay hanggang doon na lang talaga ang kanyang buhay. Wala kasi tayong alam kung kailan tayo mamamatay. Pero si Lord alam na alam niya ang araw ng ending natin. Ano ang sabi sa Santiago 4:14? Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. So malinaw dito mga kapatid, na hindi daw natin alam kung ano ang mangyayari sa atin sa araw ng bukas. Sino lang nakakaalam? Basahin natin ang awit 139:16. Ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Take note, ang sabi, batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Sapagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. So walang natatago sa Diyos. Alam niya ang simula at wakas natin. May araw talaga ng pagbawi ng buhay. Pero alam mo ba kapatid, mayroong tao sa Bible na hindi pinaranas ng Panginoon ang kamatayan? Siya po si Enoch. Napag-alaman na bago siya kinuha ng Diyos ay namumuhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Ibig sabihin, perfect example din ito para sa rapture bilang pagkuha ng Panginoon sa kanyang mga anak. At alam mo bang may mga tao ring hindi na makakaranas ng physical na kamatayan? Kundi babaguhin na lang bigla ang katawang nabubulok at papalitan ng hindi na mabubulok. Nandito po yan sa unang Korinto 15:51. Ang sabi, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamamatay. Tingnan nyo, hindi lahat tayo'y mamamatay. Ngunit lahat tayo'y babaguhin. Kailan ito mangyayari? Sa panahon ito mga kapatid ng rapture. Sa pagbabalik ni Hesus sa alapaap, natural may aabutang mga buhay. Ang naabutang buhay that time ay hindi na makakaranas ng kamatayan. Babaguhin na lang ang katawan. Kung ang rapture ni Hesus ay sa ating panahon na mangyayari, hindi na tayo makakaranas ng kamatayan. Ang dapat lang gawin natin ay mamuhay tayo tulad sa buhay ni Enoch na namumuhay na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Basahin natin ang Hebreo 11:5. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa anumang sitwasyon ang ating maranasan, ang mahalaga, ready ang ating buhay para sa assurance of salvation natin, na ang ating kaluluwa ay may tiyak ng patutunguhan. At mangyayari ito kung sumampalataya ka kay Hesus ng buong puso, na handa kang magbago, magsisi at sumunod sa Kanya, na handa kang tanggapin at gawing Panginoon at tagapagligtas si Hesus ng iyong buhay. God bless everyone!